maganda. At may po gabi, ay kapili pa rin natin po, Sudander at si Bro. At present po sila, ilang umaga at sa lumba, naging present po kung kasama ito. Tapusin niyo ba sa Hebrews chapter 3? Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Alright, nandiyan po kayo? Hebrews chapter 3, verse number 12 to number 13. Hebrews 3, verse number 12 hanggang 13. At kung nakita po ninyo, ay sabi-sabi po natin ito sa Hebrews 3, 12 to 13. Alright, ready? Basa. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from katiting ka. Verse 13, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Now, bilang mga Bible believers, of course, tayo ay hindi lang Baptist. Tayo ay Bible believing Baptist. Amen? Amen? We know the Bible. Malamig, most of the time, pinapagin ito, we know better. Amen? Alam natin ang ating Bible at alam natin kung anong sinasabi natin. Diba? Alam natin kung anong tinuturo natin, kaya natin palindigan. Kahit pagbalik-balik mo yan. Okay? Now, because of that, alam natin that kung anong kapanahonan tayo ngayon. Ibig sabihin, we know what time it is prophetically. Hindi ba? Amen? Ibig sabihin, alam natin that Jesus will come at any moment. Alam natin yan, na anong oras pwedeng dumating ang ating Panginoon. At siya darating na tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa kanyang pagdating, meron siyang kukunin at meron siyang iiwan. Amen? Ano ibig sabihin? Amen? Ito ang kailan kung bakit talagang sinisikap natin maging mahigpit tayo sa pagtuturo sa ating pamilya. Ano ibig sabihin? Madalas, talagang tinag-challenge ko kayo, no? Bago ka mag-umpisa sa malayo, umpisa muna sa sarili mong tahanan. Iyain mo, siguraduhin mo na isaman sa inyo, walang maiiwan kapag nag-rapture na. Amen? But listen carefully, hindi pwedeng isama ang pusa ng aso. Amen mo listen? Tayo wala may asong mabupunta ng langit. Amen? Sa pelikula lang yun. Yes. Anong oras darating ang ating Panginoon. Kaya we live in times, siguro ba yan? Okay? Sapagat darating ang Panginoon, alam natin ito, at tayo na nasa huling mga kapanahunan, at dahil ito, talagang tanggapin natin that we live in time of disappointment and discouragement. Naging ka sa akin? We live in times of what? Pakalakas, disappointment and discouragement. Binanggit na yan. Amen? Amen? So, habang pabaran niya ang Panginoon, ano nangyari? May pabaran niya tatalikod sa palataya at makikinig sa Espiritong mapanghikaya. Diba naman isa? Hindi maganda. At talagang dinadalasan ko. Kahit masawa kayo sa akin, dinadalasan ko talaga. Mag-isip, diba? Dinadalasan ko, diba? Yung
walang pangunahing nanggugulo sa mga pastor ay nakaklase ni Brother Noel o Galay. Kadalawan, di ba? Kilala din niya yan. Sila. Kung saan man ako magpunta, pinag-uusapan ng mga pastor. Nakaklase ni Noel. Noel kasi ang Brother Noel. Brother kasi ang Brother Noel. Mas bata. Mas maganda yan. Mas bata po. Mas bata pa sa'yo. Pero marami na paniwalang maganda. Marami. Totoo naman yun. Totoo yun. Si Anton Ramirez. Kasi ka, magaling ka sa Bible, magaling. Kasi pero pag dinload mo, hindi manorin ha? Manorin. Talagang wala siyang binibira kundi kampanya Baptist. We live in times of disappointment. Bakit? Disappoint tayo? Sabagat maraming mas maganda sa amin ng pastor, naging tagapagturo lang namin, sino pa ang nawala? Okay? Yung natin tinuturo sa amin, ngayon sinasalungat nila. Di ba namin isa? Kaya na? Pero nakapag-desisyon na ako noong 1996, hindi ako babago. Okay, ano man naman na? Okay, amen? Nakapag-desisyon na ako. Okay, alam ko kung sino ang tumawag sa akin. Alam ko kung saan niya ako tinawag. Alright? Alam ko kung saan ko ito natutuhan. Okay? I avoid na maging parang parot na kung tinuro lang tinuro sa akin, doon naman ako. Binabasa ko, inaaral ko, yung natutuhan ko. Tama talaga. Okay? Nahigit na akong 3 mundo sa ministry ito. Alright, wala akong nakita problema sa Bible believing Baptist. Arinig, wala akong nakita problema sa Indian's Bible. Wala akong nakita problema sa winning evangelism. Ako nakita problema. Okay, wala akong nakita problema sa tithes and offering and first fruit offering. Wala akong nakita problema. We live in times of disappointment. And we live in times of discouragement. I repeat, discouragement. Kita ka ng tapat, then mawawala sa gawain. Kaya, may tinitingnan ka, nakalalang magaling, then pala mo na hindi pala magaling. Diba? Patingkat, natuto tayong tumingin kay Kristo. Natuto tayong umasa sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Natuto tayo mag-focus sa tamang focus. Sino yung focus? Tamang Christ Jesus. Amen? Siya ang tamang focus. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. We live in times of disappointment and discouragement because many God's people are becoming distant to the things of God. Maraming mga tao ng Diyos, they become what? Distant to the things of God. Di ba? Ang sabihin, lumalayo sa Panginoon. Lumalayo sa Panginoon, kaya talagang prophetically, sinabi ni Kristo, sa kanyang muling pagparito, makatagpo pa kaya siya ng tapat? Nakita mo? Amen? Mula sa bibig ng ating Lord. Sa kanyang pagbabalik, makatagpo pa kaya siya ng tapat? At nga sa lumpag, okay, sana sa pagbalik ng Lord, di ba? Okay, matagpuan niyang tapat lahat ng member ng Calvary Santa Cruz sa Tumban. Now, ito yung nabanggit ng marami nila, na-observe nila, okay? Sa maraming churches, the olds are sitting down. The olds are sitting down as if their job is done. Kaya sabihin, yung mostly sa ibang church, yung mga pioneering members, yung mga katandaan, na dating nililingkod, dating tatapat, dating mabunga sa gawain, may iwat nakaupo na lamang, na para bang tapos na ang kanilang trabaho. Ayun ka sa akin? Pwede? Pero kung hindi pa tapos ang trabaho. Amen? Sino mang pinakamadala sa ating members na sa church nito, of course, mas nauna ako sa iyo. Kasi ako nagpastol dito eh. Di ba? Isipan, tapos ka na, o hindi pa.
Amen? Amen. Yung mga yan naman, but the young people are choosing the way of the Lord. They are choosing the ways of the Lord over the things of God. Alright? Dahil dito, maraming mga churches, they are trying to adjust, nakikinig sa akin? They are trying to adjust their message and ministry sa mga uso na mga programa sa church na ang kanilang prospect ay yung mga tinatawag na mga millennial. Alright? Bagay Christian, no? Okay, tayo ba dapat mag-adjust kung ano yung usong paraan ng pagsamba? No. Nakikinig sa akin? Hindi tayo mag-adjust, hindi tayo susunod sa mga uso sa church. Nakikinig sa akin? Amen? Amen? Because the message and the ministry cannot be compromised. Okay? It cannot be compromised. No? Hindi natin gagawin na mag-adjust at magbago na ang katuloy ay para maabot yung mga nagre-reject sa gospel para lumugo ang church. No. Sapagkat naniniwala namin tayo na hindi sa magitan ng pastor lumalago ang gawain, ang Diyos ang nagbibigay ng bunga. Ang Diyos ang nagpapalago. Okay? Amen? Si Barnabas ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig, pero ang Diyos ang siyang nagpapalago. Amen? Ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ano ang kailangan natin gawin? Okay? Ituloy ang gawain. Ha? Amen, isa? Ano kailangan natin gawin? Dalawa, ha? Dalawa. Dalawa. Okay, number one, we must continue to preach the Word of God. We must continue to preach the Word of God and the uncompromised message. Okay, we must continue to preach the Word of God and the uncompromised message of salvation, sanctification, and service. Ano yung tatlo? They preach without compromise. Number one, salvation. Number two, sanctification. Number three, service. Amen? Amen, Krishna? Salvation. Okay, laging salvation sa mga Bible study. Laging salvation sa non-condos. Kahit ang nakatapo pa sa bigyan ka din ako bakit tanong ba, are you sure if you die today, you'll go to heaven? Amen? Salvation. Okay? Hindi na ako gumamit ng salita, are you saved? Hindi na lang po ng saved. Akala saved sa poverty, saved sa problem. No. Are you saved? Are you sure? Hindi ka sa hell pupunta. Ano yung pangalawa? After salvation, sanctification. Ano yung sanctification? Sanctification is what? Separation from the world for God's service. Ang taong naligtas, iniiwan niya ng Lord sa kasalanan for God's service. Amen? Sanctified. Separated from the world for God. Amen? Mula nang maligtas si Brother Nando, inihiwalay ka na ng Diyos sa sanlibutan, sa kasalanan, sa Diyan. Inihiwalay ka niya. Ikaw ay para na sa Kanya. Praise God. Amen? Amen? Salvation, pangalawa? Sanctification. Lagi may preaching about holiness. Amen? Lagi may preaching about abstaining from all appearance of evil. Lagi may preaching about come out from the mountain and be ye separate. Be clean! Be clean! Ayun nagdadala ng mensahe na be clean. Pangatlo, service. You are saved to serve. Amen? Hindi pwedeng ikatwayo. Hindi pwedeng ikatwayo. Sapagkat kung wala ka kay Kristo, sa ayaw mo si Gusto, naglilingkod ka sa ibang Diyos. Pero yung lagi ka na, target mo, hindi ang totoo. Whom you worship, you serve. Ano ba? Amen? Sumamba ka sa maling Diyos, pinagtumpran mo yung maling Diyos eh. Di ba? Pinupuntahan mo, pinatirikan mo ng kanila, niluluhuran mo.
naman siya. Amen? Pag pinagkuran mo yung Diyos na sa iyong nagligtas at bumago ng iyong buhay. Okay? Pag pinagkuran mo yung Diyos na nagbigay sa iyo at pag-asa. Di ba? Katiyakan ng heaven. Pag pinagkuran mo siya. Okay? Kaya mga ano sa God, continue to preach the word of God and the uncompromised message of salvation, sanctification, pardon, service. Laging naman yan. Laging naman yan. Okay? And pangatlo, verse 13, yes, exhorting one another. Huh? Exhorting one another. Okay? Hindi tayo susunod sa uso. Wala tayong mabaguhin programa. Amen? Wala tayong mabaguhin paraan ng preaching. Okay? At higit sa lahat, pangalawang bagay, okay, is what? To exhorting one another. At sila ating pagsabing gabi, the importance of exhortation. The importance of exhortation. Lord, ako yung tulungan, samahan, bigyan ng lakas, bigyan ko ng tinig, mausap ka, Panginoon kong Diyos, sa iyong mga anak. Magligtas ka po ng kaluluwa, kung wala kong mayroong niligtas. Magpalago, magpatibay, magpaalam ng pananampalataya, at magbigay ng katatagan ng pananampalataya, at magpalago ng pag-ibig. Lord, help me, use me, Lord, for your glory, O Lord. Ito ang talangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Kaya nga, habang mapalipitan ng Panginoon, okay, nakita natin, in times of disappointment and discouragement, maraming tumagalimod sa pananampalataya, okay, pero hindi tayo dapat magbabago. Amen? Ituloy natin ang ating ginagawa, ituloy natin ang ating pinapangat, at higit sa lahat, okay, higit sa lahat, we must exhort one another. Okay? We must exhort one another. That's verse number 13. But exhort one another. Kailan? Kita mo? Araw-araw. Araw-araw. Sabi ka tagalog is what? Mag-arala. Diba? Mag-arala. Ngunit kayo mag-arala sa isa't isa. Araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon baka tumigas, baka matigas ng sino man sa iyo nagdaya ng kasalanan. Okay, araw-araw. Bakit ba para maiwasan yung Kristiyano ay tumigas ang ulo? Liwanag ba? Tumigas ang kalooban. Okay? Hanggat teachable pa, hanggat narinig pa, turuan, pangaralan. Amen? Now, tell me some, the word exhortation, nakita niya? The word exhorting means to invite, to beseech, and then what? Call for and to pray, even to encourage. To encourage. Okay, ano ibig sabihin sa exhort? Invite. Invite sa mag-church ka. Bumalik ka sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Amen? Magpatuloy ka. Okay, ano yung pangalawa? Beseech. Beseech mo ba? Pakiusapan. Amen? Nakikiusap ako sa iyo. Di ba naman? Pinakikiusap ang talikuran mo yung masama mong ginagawa. Nasa Panginoon ka. Di ba naman? So doon ang makiusap ka. Amen? Si Pablo ginamit ni Pablo yung beseech. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren. Ito mo? By the mercy of God, hindi pa natin nagawa yun. Kama? Amen? I beseech you. Nakiusap siya, present your bodies a living sacrifice. Amen? Tayo din, parang ganun din sa ginagawa, di ba? During invitation, nung ginagawa ko, nakikiusap ako, come. Amen? Ihandog mo sa sarili mo. Bumalik ka. Okay? Pangalawang meaning is what? To call for. Di ba? Nananawagan ako sa iyo. Pangatlo is what? To pray. Amen? Di ba? To encourage. Okay? Now, anong meaning na Lord? Sa paanong paraan natin, isasagawa yan sa verse 13,
daily. Amen? Daily. Alright? Okay? Now, let me remind you, Christian, itong to exhort daily ay napaka-importante sa atin. Lalo sa panahon ito ngayon. Ano? Okay? Huwag niyo kakalimutan, Christian, gusto mo rin tandaan niyo po ito, Satan hates you. Naniwala ba kayo? Satan hates you. Satan hates the Christian. Yung totoo Christian. Tama? And Satan hates the family. Tangin kayo? Itanong sa isip ito ng kapatid. Kaya lagi naman nag-pray, Lord, I pray, yung pamilya ng Calvary, maging matamis, masaya ang pagkasama. Sapagat alam ko as a pastor that Satan hates the family. Gusto niya kayong tibagin, hatiin. And Satan hates, what? Pangatlo, this church. This church. Ang kanyang plano is what? To destroy it and to kill it. You follow me? Amen? John 10:10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Yan ang kanyang gusto gawin. Okay? Ipapaalala ko, binanggit ko minsan na yan meron ko nasabihin minsan sa member natin na itong mga Pentecostal, JIL, GSRA, wala silang winning evangelism na gaya natin. Pero marami silang tao. Di ba? Amen? At least makakita ka ng marinang dati, pero ang niya, maraming pera. Nakikinig ka sa akin? Alright. Now, listen. The devil does not worry about the liberal churches, the non-sectarian churches, the ecumenical churches, and the charismatic fellowship. Hindi siya nababalik sa rito. But the devil hates the independent, fundamental, soul-winning, Bible-believing, Bible-preaching Baptist churches. Avoid that. Because if he can destroy the church, he can destroy you, and if he can destroy you, he can destroy also your what? Your family. Nakikinig ka sa akin? Kaya ang hindi ng aming talata, exhorting one another daily. Okay? Exhorting one another daily. Now, kayo Christian, okay, ngayon pa lang magsasabihin sa inyo, okay. I need you. You need me. I need you. You need me. And we all need each other. Kailangan natin ang isa-isa. Okay? Ano man ang mangyari? Listen nyo po rin. Hindi tayo magkakaroon. Hindi tayo magkakaroon. Kaya hindi ng Bible is what? But exhort one another daily. Why it is called today? Hanggat may panahon pa. Lest at any time you will be what? Hardened through the deceitfulness of sin. Kita mo? Ang kasalanan kapag binabayaan, pinatitigas ang puso ng isang tao. Hanggang sa makita Lord, wala nang ibang paraan, kundi kunin ko na itong Kristiyano. Alright? Kaya nga, ang reading is what? Exhort one another daily. Now, how can we exhort the brethren daily? How can we exhort the brethren daily?
Naku, ano nga ang meaning ng exhort? Invite, beseech, encourage, call for. Okay? Now, how can we exhort the brethren daily? Very simple. Number one, by having compassion on each other. Okay, pakalakas nyo, by having what? By having compassion. Okay? Huwag mawala yung awa, huwag mawala yung pagkahabag mo sa kapatid mo. Ano yung solution? In 1 Peter 3 and number 8. 1 Peter 3 and number 8. 1 Peter 3:8. O, nagkanda na kayo? Ready? Finally, tignan mo yan? Saka tapos-tapusan. Ano pa yung sinabi? Ha? In conclusion. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pagkatapos ng maraming aral, ang sabi, saka tapos-tapusan, kapatid, kayong lahat ay magkaisang akala, magmadamayin. Ano pa? Maibigin. Tulad sa paglakas, magkakapatid, mga paglakas, mahabagin, mga mapagkumbabang, mag-iisip. Nakita mo? So how can we exhort the brethren? Number one, by having what? By having what? By having compassion on each other. Every business? Kaya, huwag umilan yung galit. Huwag umilan yung inis. Wag. Okay? Huwag tayong maging parang, huwag tayong maging perfectionist. Huwag tayong masyadong maramdamin. Di ba? Pastor, ikaw ba lopin na madalas? Pero hindi ako isip bata. Yan eh? Totoo. Binigyan ng ginatangin mo. Wow, ginatangin mo lang yung moment ako. Binigyan ng kamatis mo na. Ako wala. Immaturity yun. Amen? Kasi ako pag nagbibiro ko, pero alam nyo, sa panahon ito, ang kailangan natin pare-pareho ay Kristiyano, nagmamature. Amen? Hindi madaling ma-offend. Nakikinig niyo sa akin? Ay, asan mo, hindi madaling? Ano yung offend? Ano yung offend sa Tagalog? Oh. Ano yung offend sa Tagalog? Matibisuin, maramdamin, mapagtaliusan ng galit. Amen? Ask me ba? Hindi ka tatagal. Kapag ka maliit na bagay lang, natipisod ka na. Hindi ka tatagal yun. Amen? Magtatatlong buwan akong tayo. Magtatatlong taon tayo. Di ba? Kaganda nitong pagdaramdam, pero ginagawa ako. Kwenta-kwenta yun. Ito yan. Nagkaroon na naman. Wala na. Ano na misyon? Mapaghanap din ako. Okay. Dahil, kapag nakapunta ng Lubali, tapos ka. Kaya lagi magpunta ng Lubali. Kaya nagbibistan mo, para magaling mo. Kaya, order mo ng pizza to, order mo ng hotdog, kainin mo pa ng kape sa hotdog, tapos. Kaya, masupunta ako. Minsan kasi ito, minsan yung tao kinakasalan mo, pag nakilala mo, maawa ka. Di ba? Minsan kaya pala siya gano'n, meron siyang kahabag-habag na pinagdadaanan. Ay, hindi sa akin? Yes. So how can we exhort the brethren? By having compassion on each other. Okay? Now, listen, binagig ko kanina umaga, compassion is not the same thing as pity. Yung pity is what?
O, kinala mo yung binugbog na lalaki na patungo ng Jericho? Hindi na mamatay-matay na? May dumaan una, pare. Tama? Tinignan, naawa, dinagpasan, sumunod ay dumaan ang una, pariseo. Tinignan, you see? Dumampat, bakit? Ano na siya? Titi ang nasa kanila. Pero nung dumating yung Samaritano, ano na ba? Ano nangyari? Oh, yes, nagdalang habang ng compassion. Okay, listen. Okay, compassion always moves to action. Huh? Compassion always what? Move to action. Okay? Come the Bible, no? Okay, but when Jesus saw the multitude, he was what? He was moved with compassion on them. Sa awa niya, pinakain niya. Alam mo na? Sa awa niya, inihandog niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Meron siyang compassion. Meron siyang compassion. Okay? Naging isa, the word pity is, naging ba kayo? Pity is what? Kawawa naman. Hanggang doon na. But compassion is what? Dumadamay. Amen? Dumarangay. Okay? Just please, okay. We must exhort one another day. Huwag mawala yung ating number one, compassion sa ating kapatid. Huh? Secondly, James 5:16. James 5:16. James 5:16. Ready? Hindi po kayo? Tayo na, confess your faults one to another and do what? Pray one for another. Secondly, by praying for one another. Okay? Una, awa. Hindi ba? Sa bawat isa. Amen? Ano yung pangalawa? Amen? Nanalangin pa, ipinamanalangin mo, at nagdadalangin lang kayo sa isa't isa. Alright? Yes, kasi most of the time, it is the best thing na magagawa mo. Hindi mo tayo na, hindi ka mayaman. Amen? May mga pangyayari na nakakatagpukan ng ating kapatid na nakikita mo dyan. Masaya, nakikipagbiruan, nakikita ng Sunday school, nasusulat, nagkabasa, nagtatanong. Natutuwa ako, nakikita ko. Then, malalaman ko, ay napakabigat pala ng problema niya. Ito yun. Sabi ko lang, kung ako rin mayaman, okay mayaman lang. Ibigyan ko, tapos ang problema niya. Patlo, wala akong kayamanan. Wala. Ang pera ko lang ngayon, 200 piso. But the best thing na magagawa ko sa kanya, ipapanalangin ko siya. Amen? Amen? Lalabas ako ng kwarto. Pupunta ako, baka 1 o'clock, 2 o'clock, luluto ko, tulungan mo po yung aming kapatid niya. Tulungan mo siya. Alayin mo prayer, tulungan mo siya. Bigyan mo ng kalutasan ng kanyang problema at sa ganun pala, makita ni Lord, ikaw lang ang kanyang pag-asa ang makalutulong sa kanya at kapag nakalagpas siya sa problema, luwalhatiin ka niya, dakilain ka niya, hindi at paglingkuran ka niya ng buong buhay niya. Amen. Pray. Sabagat yun lang ang tanging magagawa ko. Kaya ganun ka rin. Kaya na isa, bilang ang tanging magagawa. Okay? By praying for each other. Alright? Okay, isa, one of the greatest things that you can do is what? To pray. Amen? To pray sa bawat kapatiran natin. Amen, isa? Amen? Amen? Hindi yung hindi yung pag-uusapan yung problema niya, chismis yun eh. Ulitin ko. Hindi yung pag-uusapan yung problema niya. Hindi. Okay? Alam mo problema, hindi mo kailangan banggitin mo
tutulong sa kanya. Hindi ko kali-kalino. Wala magagawa yan. Okay? Number 3, 2 Timothy 4, verse 10 to 11. So how can we exhort the brethren daily? Number 1, by having what? Pangalawa, by having compassion. Number 2, by what? By praying. Amen? This is kung kinakailangan, pag ginising ka ng Lord na madalang, bumangon ka, lumuhod ka, ipanawagan mo ang kapatid mo sa Panginoon. Amen? Ipanawagan mo siya. Alina sa lumban, no? Ang maganda natin, sakit ang mga ito, di ba? Kakain, di ba? Kaya kahit ako po, kaya ako mag-caption ito, di ba? Matutuwa ka na, meron doon regular dumadalo, naka-wheelchair, ano? Naka-wheelchair, hindi ko, okay, kanina, dalawa na sila. Naka-wheelchair. Yung naka-wheelchair, putol ang kanilang paa. Okay? Yung naka-wheelchair. Yung bisita kanina, at yung naka-wheelchair, putol din ang kanilang paa. Magkaklase sila. Tanaw. Hindi ka rin nakakita ko. Parang lumay pa yung isa. Nag-pray mo, nag-pray. Parang kasi mo siya. Sa hirap niya, nagpapagawa siya. So, ito yung mga taong binadala sa atin ng Panginoon. Amen? And then during preaching, the benefit po, diba? Nakikinig talaga yung dalawa. Imbis na kayo nila, matanda eh. Mas makalo ba yun? Santiago Macalin. Santiago Macalin. Matanda rin siya. Bago umalis, kinabay ng pastor, be faithful. Ang aming tabi, be faithful. That's all, be faithful. Be faithful. Number 3, 2 Timothy 4, 10 to 11. How can we exhort the brethren daily? 2 Timothy 4, 10 to 11. Alright, kaya na po ninyo? Verse number 10. For Demas had forsaken me. You see? Okay? Ito yung isang magdagawa ni Pablo. Sabi Pablo, si Demas, iniwan mo ni Demas, initik itong present world. Nagtungo siya ng Thessalonica. At si Crescens, nasa Galatia. Si Tito, nasa Dalmatia. Okay? Kami si Christian, si Pablo ay nagkakabilan ko. Verse number 11, pakalakas. O, pakalakas nga. Only Lord is with me. Tito Christian, si Pablo nito ay nakikipagbaka ng pananampalataya. Nakakalong si Pablo. Alright? Pag nararamdaman na, hindi na siya magdadagal. Namili kayo? Bagamat, apostol ng Lord, pero pareho huwag natin isang tao manipili. Kailangan nyo na encouragement. See that? Kailangan nyo rin ng dadami sa kanya. Ha? Okay? Nakaranas siya. Nang tao inaasahan. Iniwan siya ni Demas. But thank God, in verse number 11, pagkalamas na lang, only Lord is with me. Amen? Other than that, only Lord is with me. Now, how can we exhort the brethren? By just being there. Pakalakas niya? By what? By just being there with each other. And for each other. Amen? Ipakita mo lang sa kanya. Andito lang ako kung may kailangan ka. Amen? 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 Sisikapin ko sa buong makakanya ko. Narito ako, susuporta ko sa iyo. Nakita mo? Amen? Ang laking tulong kay Pablo mo. Di ba? Dapat naman iniwan sa naging Pablo, sino? Di ba? Hindi siya iniwan. Tumayo kasama niya. Alright? Now, kasi madalas dito ba, ang tao, kapag may mabigat na pagsubok, kapag may mabigat na problema sa buhay, ang tendency madalas yun, nagkukulong sa kwarto. Tama? Tama?
ayaw makipag-usap. Amen? Sinasarili ang kanyang problema. Tama ba? Madalas, humahantong to sa kanyang pagkakaroon ng psychological problems. Yung nakikinig ka sa akin? Depression. Amen? Ang sasabihin niya, wala akong katulong, wala akong karamay, wala kang nakakaunawa sa akin. No, mahalaga ipadama mo, eto ako. Okay? Sa ganun pala ang iswat, napapalakas natin ang loob sa isa't isa. Okay? Yes, but just being there. Being there. Okay? Number 4, Galatians 6, 1 and 2. Galatians 6, 1 and 2. Okay, Galatians 6, 1 and 2. Okay, ready? Kaya brethren, iba man, is overtaken in a fall, bumagsak yung kapatiran, ha? Kayong mga spiritual, okay? Paano balikin niyo siya in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another burdens, and so fulfill what? The law of Christ. Nakita niyo? Okay? Restore. Okay? In the spirit of what? Meekness. Okay? Now, ikaw how can we exhort the brethren? Then, number 2. Number 4. By being a listening ear for each other. Amen? Ang pakibasa ko, dali mo, maging pakinggan mo siya. Okay? Listening what? Listening ear. Alright? Tayo kita na, a listening ear, not a telling tongue. You follow me? Dapa na, baksak na, discourage na. Hindi niya kailangan pinagagalitan mo siya. Hindi niya kailangan sinasepunan mo siya. Hindi niya kailangan nagpipreach ka para sa kanya. Hindi kailangan. Ano kailangan niya minsan? Hanggang makinig sa kanya. Hey! Minsan wala ka na lang masabi. Kasi nasabi ko na. Kaya naman yung pagkakaroon, naghahanap ko siya ng gusto mo hanggang pakinggan siya. Learn to listen. Amen? Learn to listen and then to keep what you hear in confidence. Amen? Pakinggan mo siya. Okay, minsan may mga sasabihin siya sa'yo na problema niya na pang sarili. Again, hindi mo ikakaalam. Nakikinig kayo? Kinuha mo yung tiwala. After that, kinuha mo sa paglabot mo. Alam niyo ba nangyari? Skuto. Kaibigan, kaibigan ba? Listening kayo. Minsan talaga dito kay nagkahanap ang tao ng nakakapag-unload siya ng bigat ng kanyang kalooban. Amen? Madalas naman talaga, hindi natin lubos alam ang nangyayari sa tao. Sabagat hindi mo siya laging kausap, hindi mo siya laging kasama. Diba? Madalas ang alam mo lang ay may nakapagkwento sa'yo. Alam mo naman ito, pag nagkwento, kung may dagdag, may bawas. Parang eleksyon, dagdag bawas. Yan yung isa. Pero alam niya ang totoo. Alam niya ang lahat. Amen? Yung kailangan lang, be a listening ear sa mga tao niya. Higit sa lahat sa ating kapatiran. Amen? Amen? Minsan kasi kung bakit minsan may mga kung bakit kaya ayaw magbigay ang mga
ay magbigay ng prayer request ng mga tao ito. Kung pala kasi, pag nagbigay ko ng prayer request, pinag-uusapan lang. Amen? Pinag-uusapan lang ito. Gusto ko talaga, may tiwala sa isa't isa. Amen? Dito, hindi ako pag-uusapan. Emigration? Kaya salamat sa Calvary. Wala dito mga chismoso. Ano ba ito mga tao ito? Ito yung mga dila nila. Amen? Gusto ko, pag nakikita ko, pag-uwi, masasaya, ikaw yan ito ah. Pag nakakita ko ng dalawang tao, nakakita ko na nasa dito, ano yan? Sino naman yan? Kayo talaga. Amen? Hindi dapat yun, ha? Huwag kayo maging tail-bearer. Amen? Okay, nasarap kayo na pinag-uusapan yung buhay ng ibang tao. Hindi bagay sa atin. Hindi. Okay? Ang bilin sa atin ng Lord is what? Exhorting one another daily. Mag-aralan, magpalakasan ng loob. Amen? Magsilbing encouragement ka upang siya'y makabangon, upang siya'y makapatuloy sa Panginoon. Okay? So be a listening ear, not a telling tongue. Okay? Kung hindi naman humihingi ng pangalan mula sa iyo, huwag mong pangalanan. Amen? Pakinggan mo lang siya. Okay? Magsilbing encouragement ka lamang sa kanya. Okay, number 5. Genesis 6, number 10 po. Number 10. Genesis 6 and number 10. Number 10, as ye have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay? Hanggat mayroong pagkakataon, di ba? Okay? Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, higit sa lahat sa ating kapatid, sa ating kasambahay sa pananampalataya. Okay? Number 5. Okay, how can we exhort the brethren? Number 5. By doing what we can. Gawin natin ang ating magagawa to strengthen our brethren. Amen? And kasi gawin natin. Ano bang magagawa ko para mapalakas ko siya? Ano bang magagawa ko para ma-encourage ko siya magpatuloy sa Panginoon? Di ba namin? Ano bang magagawa ko para manumbalik siya muli sa Diyos? Yes, by doing what? By doing what we can. Okay? By doing what we can. Okay? Kaya sabi ko, let them know na hindi siya nag-iisa sa kanyang problema. Amen? Amen? May nananalangin para sa kanya. At may nag-iisip kung paano siya matutulungan sa kanyang problema. Amen ka siya? Amen? Alala niyo, yung Israel ay nakipagbakbakan sa Americans. Di ba? Mga Americans, talaga mga kaaway yan ng God's people. Amen? Sabi ng Lord Moses, magtungo ka rin sa ibabaw ng bundok. Itaas mo yung tungkod mo habang nakikipaglaban sila. Nali ba yun? Nali ba yun? Pag-army, di ba? Habang nakikipaglaban. Okay, kapag tinaas ni Moses yung kanyang tungkod, ano nangyayari? Kapag nakataas yung kanyang tungkod, ano nangyayari? Nananalo ang Israel laban sa Amalekites. Pero pag binabaan niya, ano nangyayari? Nakatalo sila. Oh, kita mo? Ano nangyari? Si Joshua tsaka si Pangalaman.
Si Joshua at saka si Peter po. Diba? So, ginawa ni Joshua at saka ni Hur, umakyat at inalalayan kami ni Moses para manatiling nakataas ang kamay hanggang lumubog ang araw at sila'y nagtagumpay. Paliwanag ba? Si Joshua at si Hur ay nagsilbing kalakasan ni Moses. Kaya nag-isip sila ng paraan. Okay? Kaya how can we exhort the brethren David? Let them know na naroon ka. Let them know na gagawin mo siya. Let them know nag-iisip ka paano siya mapapalakas na magkakagumpay sa hirap at pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Amen? Yes, by doing what we can do to strengthen our brethren. No, actually, command na Diyos yun eh. Diba? Remember yung sabi ng Lord kay Peter? Hoy, Peter! Ha? Ang Diablo, nariyan. Gusto kang ligligin at babaksakin para trigo. Nakikinig ka sa akin? But I pray for thee, Peter, upang ikaw ay lumakas. And when thou art converted, lumakas, strengthen thy brethren. Pag naka-recover ka na, palakasin mo ang iyong kapatid. Yan ang isa. Kasi kaya ka makikita, ako ba'y nagiging kalakasan ng kapatiran ko? Ako ba'y nagiging kalakasan nila? Ako ba'y nakakagbigay sa kanila ng suporta, tulong, encouragement? Kaya natutuwa din ako sa ibang mga tatay. Kailan, mga member tayo na nagbisita sa ibang mga members sa lumban na hindi nakakagalan. Kapag ka, ano itong membro kasi na nagbilayan siya, tapos yung kanyang palaya na medyo baksak. Hindi naman. Tama na. Amen? Binibisita natin, pinapalakasan ng Lord. Kasi sabi ko nga sa mga bimbo natin, nung sila'y wala pa sa Lord, hinanap natin. Ano? Kinatok natin. Amen? Ibinigay natin ang gospel. Amen? Tumanggap sa Lord. Nag-church, nabaptize. Member na. Nakakatulad ng nanghina. Tama? Nanghina. Bumaksak spiritually. Pababayan mo natin, nung wala sila, hinalang natin. Nung dami na, pababayan mo ba? Mag-isip tayo, ano pang ating magagawa upang mapalakas natin ang kanilang loob at manumbali sa Panginoon. Okay? Number 6. By exhorting each other to continue. 2 Timothy 3 and verse 14. 2 Timothy 3 and verse 14. 3:14, ano na po kayo? 2 Timothy 3 and number 14. Okay, ready na po kayo? Ready? Basa, verse number 14. Ready? But what? But continue. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. But continue. The word continue means to remain. Ano yung continue? To remain. Manatili ka. Huwag kang umalis. Remain. Manatili ka. Huwag kang magbago. Isi nga, amen? Amen? Manatili ka. Okay, huwag kang magpadala sa kanila. Manatili ka doon sa natutuhan mo at kung sino nakapagturo sa iyo. Okay? Yes, Christian. Ika-amin. Okay? How can we exhort the brethren? Number 6, by
exhorting each other to continue in the faith. Okay? Manatili ka sa pagkalasan sa pananampalataya. Alright? At tuloy, di ba? Habang mapalapit ang Panginoon, marami ang magsisikalikod sa pananampalataya at makikinig sa Espiritu mapanghikay at sa doktrina ng David. Meron ka? Amen? Amen? Kaya iti mahal ka sa atin. Okay? Laging magpaalalahanan. Di ba? Magpatuloy ka. Manatili ka sa pananampalataya. Continue what? Continue what? In the faith. Okay? Hindi ito yung saving faith, ha? Same faith. Pag sinabing the faith, ano ito? Ito yung the great doctrines of the Bible. Ano yung the faith? The great doctrines of the Bible. The doctrine of God the Father, the doctrine of the Son of God, the doctrine of Christ Jesus, the Holy Spirit, salvation by grace through faith, ito yun. Okay? Sapagkat talagang marami ang tatalikod sa pananampalataya. Maraming mga churches sa kanilang desire na lumago, dumami ang mente, kung ano-anong iniisip na programa para lamang dumami sila. Nakikinig kayo? Sukdulang asin ang King James Bible. Nakikinig kayo? Sukdulang asin ang Baptist hymnal at pagka ng mga hell song. Totoo yan. Ibang reason? Sukdulang magtagda ng pulpit at maglagay na lamang ng mga ilaw na ibang kulay. Kaya pagpasok mo, akala mo ka na sa nightclub. Nakikinig ko sa akin? Totoo yan. Okay? Kaya pala yung pastor tsaka yung mga deacons lagi sa Starbucks. Ano na madami? Umuko sila ng idea. Sa Starbucks lagi. Sa Starbucks, brad. Ano mo, brad? Sa Starbucks, mahal ang kape. Mahal din yung donut. Mahal din ang waffle nila. So, ang daming tao. Kuha nga kayo ng idea. Totoo yan. Totoo. Hindi ba din? Gusto mo lang ang maraming ito, kukuha na idea. Saan kukuha na idea? Sa Starbucks. Ito ano ba eh? Kaya ang ginawa sa kanilang simbahan, gumastos ng malaki para pagpasok mo ang tawag ko yung ambience para ka nasa wakol. Una lang pera, saan naman bukas Starbucks na bumabakol na lang. Imagine, tao sa wako. Sarap lang ito eh. Halo-halo. Ito kaya. Kasi may mga churches na ito parang nasa Starbucks. Okay? Ano sumunod? Mukhang Starbucks ka, ano sumunod? Hindi na ako naman pasok, di ba? Ano ba? Follow shirt na lang. Sunod, naka-t-shirt na yung pastor, kulay, nakabaon pa, wala-wala, naka-Nike pa. Anong Nike? Basketball na rin ako. Naka-Army. Naka-baon ng print-munet, naka-Nike, naka-t-shirt na kulay black, nakalagay, Grateful Dead. Pagkalikod, AC/DC. Rappers, ang mga yan. Totoo na. Nakipag-compromise. Kung hindi na-compromise eh. Na never na i-bless ng Panginoon. Huwag ka rin kalimutan. Okay? Meron talagang magdidilig. Meron talagang magtatanim. Meron magdidilig. Pero ang paglago nasa Panginoon. Kaya rin siya, nasa Panginoon. Huwag mo nga kalimutan, ang halaga ng isang kaluluwa ay katumbas ng kayamanan ng buong sanlibutan. Don't forget that. Okay? Ang anak ng tao na parito upang hanapin at iligtas yung kaya bawat tao, bawat soul ay precious sa Panginoon.
Nakikinig kayo sa akin? Very fresh, Panginoon. Okay? Hindi sila pa ipagkatiwala ng Diyos sa isang pastor, sa isang church, na hindi naman sila maaalagaan at matuturuan. Hindi tayo the Lord. Okay, wala tayong magalingan, magaling tayo na ang lumba ng San Diyos ipinagkakatiwala sa atin ng maraming kalungan. Na panatilihin natin na tayo pwedeng pagtiwalaan ng Diyos ng mga taong yan. Amen? May sumiling tayo, may napandos tayo. Pero huwag natin kasi, yung pangalawa, exhorting one another daily. Huwag natin kasi yan. Lagi tayong nagpapalakas sa mundo. Huwag na huwag kang mag-iisip na ikaw lang may pagsubok. Wag! Huwag na huwag kang mag-iisip na yung problema ay walang kasing bigat at walang katumbas. Wag! May katumbas yan. Minsan akala mo napakabigat na nung sa'yo. Nung malaman mo yung problema, din mas mabigat pala ito. Minsan, plano mo makipagpalit. Nung makipag, ako na yung akin. Challenge ako. Ano kaya? Ito, hindi ba? Akala mo napakabigat na. Nakakalimutan natin. Matagal na tayong Kristiyano. Lahat tayo, marami ng pinagdiaan ng problema. Nakala mo, ikaw mamatay mo. Tama? But 2024 na, yung mga problema na nakakala mo kakamatay mo, buhay ka na pagbangan sa ngayon. Natapos na hindi mo namalaya. Amen? Bakit? Bakit? Sabagat buhay ang ating Diyos. Amen? At ang ating Diyos ay Diyos na lubha tayo pinagmamalasakitan. Don't forget that. Casting all your cares upon Him. For what? For He cares for you. He cares for you. Amen? Anong kailangan lang? Huwag natin kasi yung exhorting one another daily. Okay? In verse 7 tell us, Romans 12:15. Romans 12:15. Kaya sabi mo madalas, diba? Pag nakita mo lang, nalaman mo lang yung problema na ibang member natin, diba? Of course, bisa hindi mo alam, hindi niya alam mo, pero nakikita mo siya dyan. Diba? Na-encourage ka. Amen? Pagdating ko nga, nakita ko si Paulo, bumihira. Alam ko, hindi makalakad ako, bumihira si Paulo yun. Ano yan, nagpipigil tao yun eh. Sabi ko, Paulo, kung wala ko lang sakit, isasama kita bukas. Magsusubig tayo. Alam ko, pastor, sa Las Piñas lang, pag sumama sa studio ko pang namin. Ako, dadalaw ko bukas sa graduation sa Bible School. Landmark Baptist College. Pag hindi mo sa graduate mo, sasama kita pa mo. Amen? Nabless ako, nakita ko siya. Diba na niya? Sabi ko, paano, huwag mong pilitin. Sige, kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Huwag mong sinigil ng tao. Amen? Ayaw ko kasi tulong mo na sa Angeles eh. Kami sunduin natin. Wala. Ayaw pa. Ano ba? Di ba? Amen, Lisa? Kaya, huwag na kaya sa inyo. Di ba? Magpalakasan ng loob sa isa. Amen? Amen? Ito po kaya nga, nung ibigay yung Hebrews 10:25, napasin mo, kasama ko ulit yun. Talaga mo? Ang sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of Psalmists. Ang sumunod, lalo higit na mamalas yung malapit ng araw, but exhorting one another. Di ba? Exhorting one another, so much the more, dahil higit na mamalas yung malapit na yung araw na yun. And number 7, Romans 12:15. Romans 12:15. How can we exhort our brother David? Pakibasa na naman nakas. Makikala kayo sa nagagala. Makiiyak kayo. Pakilabas. Sa nagsisiiyak. Ano pa ulit? By weeping with each other
Amen? Nakita mo siyang umiiyak. Anong dapat mo gawin? Nakita mo siyang umiiyak sa problema na dapat mo gawin? Pangalawa, mag-iiyak ka. Amen? Nakita mo na ito. Bakit ko na masakit po yung bago? Ako, hindi naman bakit na ito. Tumahal na iyak. Pinapili na nun eh. Ikaw na yan sa katintyan ko. Yes, by weeping with each other. Amen? Yes, sometimes you just cry. You not cry with them. Cry with them. Kahapon yung last fellowship. Diba? Nagturo si Ate Pin. Sunod, group dynamics. Sabi ko, kamusta yung group dynamics? Di ba tapos? Yung pastor. Sabi ko sa akin, nag-iiyakan sila. Ha? Bakit? Ano ko pa nag-iiyakan ko? Kung grupo nila ang iba, nag-iiyak kasi iba nakikiiyak din. Sila din, naiiyakan din. Magkawalan naman ko nila. Amen? Yan, kasi yung grupo mo, naiiyak din. Kung nakiiyak ka rin, di ba? Yung grupo rin yung Ning, kasi yung Ning. Okay, Ning, yung grupo mo, kasi yung Ning, may nag-iiyakan din. Nag-iiyakan din sila. Amen? Kasi sabi ko, ay, bukas na yung testimony. Baka tayo, bukas na kasi rin ng Biblia. Amen? Ano ba lang bagay? Ama, bakit malang bagay na nakapag-ano sila? By weeping is other. Okay? Kaya mga Kristo, huwag ka rin makalimutan. Lagi Kristiyan, okay, tayo nasa panahon talaga nito. Ito yung times of disappointment and discouragement. Yan Kristiyan, at kailangan ng mga tao ng Diyos ng kalakasan. Kailangan ng mga tao ng encouragement. Kailangan ng mga tao na nagdurusa ng problema ng mga kapwa ng Kristiyano na unawa, dadalay. Amen? At magpapalakas ng kanilang loob. Isagawa natin. Amen? Huwag natin alisin sa ating church. Amen? Maging mapagdamay tayo sa isa't isa. Kailangan ito